Metro Manila Smart City Infrastructure for Network Resilience. Ano itong inyong napag-usapan kahapon ni Presidente, sir? Ito po ay proyekto ng ng gobyerno ngayon, ng administration, in order to interconnect po ang mga iba't ibang mga syudad ng Metro Manila into a fiber network upang mas maganda po ang coordination sa traffic, sa sa disaster response katulad ng mga baha o mga aksidente po. At ito po ay fiber optic network that will connect to sensors, that will connect to CCTV cameras for better monitoring and coordination po. Oo, wow, kumbaga ano na po ito? First world na sistema po kumbaga, no? Na ang mga CCTV cameras sa bawat LGU, bawat kalsada at maging yung pong mga cameras doon sa flood control, etc. ay konektado na po. Saan po ang magiging base nito? Ang base po nasa MMDA. Yun lang, no? Ang base po sa MMDA. Okay? Oo, Opo. kasi sila ang coordinator for Metro Manila. Yes, sir. Opo. Ito po ay pinag-usapan ninyo. Sa anong level pa lang po ito? Na paano po ang inyo na pag-usapan po dito, including yung pong actual na, kumbaga, civil works, if I may say so. Meron ho kasi mga existing na mga civil works na nakalatag, no, sa Metro Manila. Katulad meron sa ilalim ng MRT lines at meron na pong mga connectivity yung mga bawat syudad ng Metro Manila, kanya-kanya pong mga connectivity. Ang problema po, hindi nag-uusap-usap ang mga yan, kanya-kanya po. So medyo challenging po kung walang coordination, central coordination for quicker response. So we will be utilizing some of the existing fiber optic na nandiyan dyan at yung mga middle mile at last mile na kailangan magawa, doon na lang papasok yung additional civil work. Okay, so DICT po ang in charge dito mismo ng paglalatag ng fiber optic na kable? Hindi po. May mga contractor na po ang MMDA to do that. Ang papasok po ang DICT in order to provide the bandwidth. Yung bandwidth po ng... Opo. Yun lang po so far ang toka dito sa DICT? Yung bandwidth and perhaps to provide the AI model, no? Yung AI model in order to understand how to handle the traffic, how to handle predictive analysis on flooding, upang maihatid kaagad, no, yung immediate information to the public. Opo, yung So yung system po. Yung system, kayo po magdidisenyo nito at doon din po ilalagay sa MMDA base. Nandun po yung base nila. All right. Sir, kasi po ngayon, 'di ba, ultimo sa traffic, if you notice, magkakadikit na lang po ng mga traffic lights, hindi pa well coordinated. Kasama ito doon. Opo, kailangan po ma-coordinate yung mga yan. Totoo po yun, no? Halos magkadikit-dikit yun at minsan walang kakotse-kotse, nakapula pa rin yung sasakya, yung ilaw. At kung sobrang traffic na, green pa rin. Yung nga po tsaka alam niyo ho yun, dapat kasi, di ba, pag green nung makakadikit, dapat tumagi-green silang lahat kasi nga para tuloy-tuloy. Di ba? So, opo, yung pong ganon na pag-aayos na uri po ng teknolohiya, toka yon ng MMDA pa rin. Yung physical po, yung Okay. physical infrastructure. Katulad na pag-install ng traffic light, Opo. CCTV. Opo. Yung AI aspect po nito, yung pong parang siya na ho, kasi minsan hindi may tatanggi SEC na pinakikialaman kasi on the ground eh. 'Di ba? Alam niyo na, yung manual control, 'di ba nangyayari po 'yan? Opo. So kasi nga pag AI na ito, wala nang human intervention, no? Opo. Yung mga ganun po, sakop po ito ng inyong isa-set up po na AI system. Yan. Tutulungan po namin ng MMDA para maiayos itong
sistema nila po.